Magandang araw po sa inyo, Miss J. Ako po ay sumulat upang ibahagi ang isang kwento na matagal nang ipinasa sa aming pamilya. Isang kwentong puno ng takot, tapang, dugo at pag-ibig. Ito po ang kwento ng aking mga ninuno. At ako, ang apo ng dalagang babae at binatang lalaki na nagtagumpay laban sa isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Bago ko po simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At ang inyong simpleng pag-like ay malaking tulong rin. Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na gubat at matataas na bundok, nakatira ang magkapatid na sina Ira at Danilo. Si Ira ang panganay, isang dalagang kilala sa baryo bilang tahimik, masipag at responsableng ate. Maaga siyang natutong magbanat ng buto matapos pumanaw ang kanilang mga magulang. Siya ang nagsilbing ilaw ng kanilang tahanan. Samantala, ang bunso niyang kapatid na si Danilo ay kabaligtaran niya. Isang pasaway, palaging naghahanap ng pakikipagsapalaran. Hindi siya natatakot sa dilim, sa gubat, o sa mga kwento ng matatanda. Para sa kanya, ang mga kwento ng aswang ay katang-isip lamang. Mga panakot sa batang ayaw matulog. Isang araw, sa kabila ng paulit-ulit na babala ni Ira, nagpasya si Danilo na tuklasin ang isang lugar na matagal nang iniiwasan sa kanilang baryo. Ang bundok ng Kalansing. Lugar na sinasabing tirahan ng mga nilalang na hindi tao. Lumubog ang araw, dumilim ang langit, ngunit hindi pa rin umuuwi si Danilo. Habang lumilipas ang oras, unti-unting kinakain ng kaba ang puso ni Ira. Tinawag niya ang pangalan ng kapatid sa bawat sulok ng baryo, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Anak, kung sa bundok ng Kalansing napunta ang kapatid mo, baka hindi na siya makabalik ng mag-isa. Bulong nito. Kinabukasan, dala ang tapang at takot, nagpasya si Ira na puntahan ang lugar na iyon. Kahit pa alam niyang maaaring iyon ang huling lakad ng kanyang buhay. Sa paanan ng bundok, may nakasalubong si Ira, isang binatang guwapo. Matangkad, ngunit may matang puno ng lungkot. Ang pangalan niya ay Samuel. Napag-alaman ni Ira na may hinahanap din si Samuel, ang kapatid niyang babae na ilang araw nang nawawala matapos maghanap ng halamang gamot sa parehong lugar. Dito nagsimula ang kanilang samahan. 2 taong may nawawalang kapatid. Pinagtagpo ng tadhana sa lugar ng kamatayan. Kasama rin nila ang 2 misteryosong matanda. Sina Lola Iska, isang babaeng tila bulag ngunit nakakakita ng higit pa sa karaniwan, at si Mang Tadeo, isang matandang lalaki na may dalang itak na may ukit ng dasal. Sa loob ng gubat, isiniwalat ng 2 matanda ang katotohanan. May isang aswang na matagal nang namumugad sa bundok. Isang nilalang
na marunong mag-anyong tao, kumakain ng laman at kaluluwa, at ginagawang bihag ang mga nawawala. Buhay pa ang mga kapatid nila, ngunit unti-unti nang kinukuha ang kanilang pagkatao. May iisang paraan lamang upang mapatay ang aswang. Sa pagtutulungan ng dalawang pusong handang magsakripisyo. Sa sandaling tumapak sina Ira at Samuel sa loob ng kuweba, parang biglang tumahimik ang mundo. Walang huni ng kuliglig, walang lagaslas ng hangin. Tanging ang tunog lamang ng kanilang hininga. At ang mabagal na patak ng tubig mula sa kisame ng yungib. Amoy dugo. Mahina, ngunit malinaw na bulong ni Mang Tadeo. At bago pa makapagtanong si Ira kung anong ibig sabihin noon, bumagsak ang dilim. Mula sa pinakadulo ng kuweba, may gumalaw na anino. Hindi ito basta gumalaw. Gumapang ang anino, pataas sa pader. Parang may sariling buhay. Unti-unting humiwalay ang dilim. At doon nila nakita ang nilalang. Matangkad ito, mas matangkad pa sa tao. Ang mga buto sa ilalim ng balat ay kita. Parang pilit na hinihila, palabas ang laman. Ang mga mata nito, pula, hindi kumukurap. At tila may malay. Pagngisi pa lamang ng nilalang, ay sapat na para manginig ang tuhod ni Ira. At last, may kusang lumapit. Paos, ngunit malalim na tinig ng aswang. Sa isang iglap, sumugod ang aswang. Hindi nila nakita kung paano ito gumalaw. Basta na lang may malakas na tunog. Tumilapon si Samuel sa pader ng kuweba. Narinig ang pagkabasag ng bato sa likod niya. Samuel! Sigaw ni Ira. Ngunit, bago pa siya makatakbo, isang matulis na kuko ang dumaan sa kanyang harapan. Napunit ang manggas niya. Dumugo ang braso. At doon niya napagtanto na hindi sila nakikipaglaban sa hayop. Nakikipaglaban sila sa isang nilalang na marunong mag-isip. Habang umaatras sila, biglang nagbago ang anyo ng aswang. Biglang nagbago ang anyo ng aswang. Unti-unti itong naging pamilyar. Isang batang lalaki. Marumi ang muka. Umiiyak. Ate! Boses ni Danilo, ang bunso niyang kapatid. Nanginig ang buong katawan ni Ira. Napatigil siya. Nabitiwan ang hawak na sulo. Danilo? Basag na tinig. Lumapit ang anyo ng bata. Iniiwan mo na ba ako, ate? Ngunit sa likod ng anyo, nakita ni Ira ang anino. Ang aninong may sungay at pangil. Huwag! Sigaw ni Lola Iska. Huwag kang tatango! Sa huling sandali, napapikit si Ira. At itinarak ang patalim sa harapan niya.
Naglahong parang usok ang anyo ni Danilo. At ang aswang ay muling lumitaw. Galit na galit. Umalingaw ang sigaw ng aswang. Isang sigaw na tila may kasamang daan-daang tinig. Sumalaki ito muli, sunod-sunod, walang pahinga. Tinagani Mang Tadeo ang binti ng aswang. Tumilamsik ang itim na dugo sa sahig. Ngunit hindi ito bumagsak. Sinunggaban nito ang matanda. Itinapon sa hangin. At bumagsak si Mang Tadeo ng walang malay. Isa-isa kong kukunin ang lakas nyo! Usal ng aswang. Duguan, pagod, nanginginig. Nagkatinginan sina Ira at Samuel sa mata ng isa't isa. Wala ng takot. Tapos na ang takbuhan. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Samuel. Sumugod sila. Tinamaan si Samuel. Nabutas ang balikat niya. Bumagsak naman si Ira. Tinamaan ang likod. Ngunit tumayo pa rin sila. Habang inuusal ni Lola Iska ang huling dasal, isang dasal na pinagbabawal banggitin. Unti-unting nanghina ang aswang. Nagbitak ang dibdib nito. Ngayon na! Sigaw ni Lola Iska. Magkasabay, eksaktong magkasabay, itinarak ni na Ira at Samuel ang kanilang sandata sa puso ng aswang. Sumigaw ito. Isang sigaw na tila yumanig sa bundok. Nagliyab ang katawan nito, natunaw ang laman, at sa huling hininga, hindi pa tapos ang dilim. At tuluyan itong naglaho. Tahimik ang kuweba, wala ng anino, wala ng bulong. Tanging 2 taong nakaligtas at 2 kapatid na mahina, mahinang mahina, ngunit ang importante, mga buhay ito. At mula sa gabing iyon, isinilang ang isang pag-ibig na dumaan sa dugo, dilim at kamatayan. Kalaunan, sila ay nagkatuluyan at mula sa kanilang lahi, ipinasa ang kwentong ito bilang babala at alaala. Ako po ay apo ni na Ira at Samuel. Ako po ang nagpadala ng liham na ito. Gusto ko lang din pong sabihin na hindi lahat ng nawawala ay kusang lumalayo at hindi lahat ng anino ay gawa ng dilim lamang. Maraming salamat po.